Ngayong aga sa tanan, mainit-init nga aga sa sini nga aga. Do mama ko na do wrong timing man nga naka-long sleeves ko gali no. Sige lang. Pero daw na-train naman ta sang Ginoo sang summer kay daw nakalabot man ta 43 nga heat index no. So kabay pa nga sa sini nga aga makaagwanta ta brown out gyapon sa sini nga line no. So padayon lang ta sa paggamit sa aton nga generator. But we're glad sa sini nga aga makapadayon ta sa pagsimba sa Ginoo. Kag aton nga text sa sini nga aga makita sa Revelation chapter 3 verse 1 to 6. Kag basahon ko lang, pwede ka mo kasunod sa pagbasa sa inyong mga mata. Revelation 3:1 to 6. And to the angel of the church in Sardis write, this thing says he who has the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Be watchful and strengthen the things which remain, that are ready to die, for I have not found your works perfect before God. Remember therefore how you have received and heard, hold fast and repent. Therefore if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. You have a few names even in Sardis who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Pray ta sa pagdayon ta tuon sa puno sa Ginoo. Ginoo Diyos namon nga langit no, nagapasalamat kami sa imo kag kani Ginoo sa imo tiilan. Nagadayaw kung sino kag kung ano Ginoo ang nahimo mo sa among buhay. Pasalamat kami Amay nga may isa kami ka Diyos nga nagtuga sa amon, nagtipig sa amon kag nagluwas Ginoo sa amon. Salamat nga ikaw Diyos among Diyos nga balaan, Diyos nga perfecto, Diyos nga matarong, Diyos nga maluluyon, Diyos nga magpanalanggaon. Kag salamat Amay nga may ara kami. Langit nun nga Amay sa imo nga nagpromisa nga hindi magatalikod kag magapabaya sa amon. Salamat Ginoo sang kaluwasan nga na-experience namon sa kay Kristo Jesus. Salamat nga paagi sa iya iskan makasasala kami, makapalapit kami sa trono sa imong bugay nga wala sing kahadlok. Tungod kay sa pagtuo namon kay Kristo, ikaw Ginoo nagtinlo sa amon nga mga sala, kay nagkilala Ginoo sa amon nga imong mga kaanakan. Kay sa sini nga aga ikaw Ginoo naga-imbitar sa amon sa pagsimpa kay sa pagdayaw Ginoo sa imo. Kabay pagid nga gaan mo kami Ginoo sang taging pusoon nga malipayon sa paghimo sinig sa pag-amon nga pagkanta, sa amon nga paghatag. Kay bisan pa man Ginoo sa sini nga tion sa amon pagpamati sa imong pulong. Kabay pagid Ginoo ikaw maghatag sa amon sa kaalam sa pag-intindi sini. Magbukas Ginoo sa amon nga mga mata, magbukas Ginoo sa amon nga mga panguna-una nga makita Ginoo namon ang mga bagay nga gusto nimo itudlo sa amon halin Ginoo sa sining bahin sa imong kasulatan. Kaya pangamuyo kami Ginoo nga sa sining nga aga ikaw mag-ula sa imong pagpakamaayo kag ikaw ang madayaw sa among tunga sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Gapadayon ta sa aton nga pagtuon sa libro sang Revelation, primarily sa Revelation chapter 1, chapter 2, kag chapter 3. Sa diin ang ina sa konteksto na tun-an ta few Sundays ago nga sulat ni Jesus Christ sa 7 ka mga kaiglesiyahanan sa Asia. And primarily, we see the context sa Revelation chapter 1, 9 to 11. I, John, both your brother and companion in the tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ, was on the island that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. And I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice as of a trumpet. Kaya makita, tanga kong padayon to sa pagbasa sa chapter 1, this loud voice comes from Jesus Christ. Kasi Jesus Christ nagsugo sa iya, nag-describe sa iya kaugalingon, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, and what you see, write in the book and send it to the 7 churches which are in Asia. To Ephesus,
to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. So makita ta nga sa sininga context, ang books ng Revelation was actually a letter to the churches. Although it involves future things, pero primarily, ang libro ng Revelation is a ka-epistle nga ginsulat directly to the 7 churches that are existing in Asia that time. Now, kag ang ini nga mga 7 churches would be Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. No, kung natunan ta ang pila na ka mga simbahan, Ephesus, Smyrna, Pergamos, and Thyatira. Kaya kanami, kay kung may isa ka author nga nagambal nga namin, hindi nga sa simbahan, matunan ta from time to time because it's like a temperature check sang aton nga kabuhi bilang iglesia. No? Kaya muna nga sa team naton sa sining 2 ka bulan, Loving the Church, gipili ta nga tunaan ang istorya kag ang sulat ni Kristo Jesus sa sininga mga kasimbahanan. Kag nagsugod ta tuon sa Ephesus, ang issue sa Ephesus, ang gugma nila sa Ginoo nga piraw-piraw nga makita kag na-express sa gugma nila sa tagsa-tagsa. Kag ang aton nga pangamuyo ang kabaypagid nga hindi tamangin pareho sa Ephesus, but we will grow in loving the Lord. Smyrna, isa sa simbahan nga wala may ginsaway ang Ginoo sa iya, but the Lord encouraged the church in Smyrna na padayon kamo in spite of the tribulation. Kag kanami man ang mabatian ta sang Ginoo nga wala tani isaway, no? Kung sulatan man ang Masaba Christian Church, tani wala may isaway ang Ginoo. But of course, can encourage ang Smyrna that you will go through tribulation. Kag ang encouragement sa Ginoo sa ila nga I will be with you. Pergamos is a church that has been compromising. Kag may warning ang Ginoo sa ila. The same way sa Thyatira that we studied last time, nga ang sala ginatolerar sa sulod sa iglesia. Kag along with that are promises and judgment together with the challenge of the Lord Jesus Christ. Kag sa sininga aga, tunan ta ang ikalima nga sulat, kag ang ini nga sulat para sa Church of Sardis. No? Kag makita ta sa verse 1, and to the angel of the church in Sardis, right? No? Of course, the angel there sa pagtuon ta sa nagligat refers to the pastor. Kag makita ta nga ang ini nga mga sulat, ginsulat para sa mga pastor, kag ang kung anong ara sa sinang sulat ihambal sa mga pastor sa ilang congregation. So medyo kapulumpaan man kung pastor ka sa sining 7 ka iglesia, ikaw gali ang ginasulatan sining. No? Kag si Sardis, the only reference that we have in the Bible regarding Sardis is found in Revelation chapter 3. No? Kung tulokon ta sa map, nagsugod ta sa Ephesus, Smyrna, tapos nagsaka sa Pergamos, tapos nanaog sa Thyatira, kag nanaog liwat sa Sardis. No? So makita ta nga this letter is intended for the city. A little background sa sininga syudad. Sardis is one of the most prominent city in Turkey during this time. No, kadamo gambal nga kung ang Thyatira sa nagligad, insignificant nga syudad, ang Sardis was the capital of the Lydian Empire years before Jesus Christ was born. No, so ang Turkey was very prominent. Sardis was the capital city. No, in fact, may mga historical account nga sa Sardis damo gold kag silver. To a point nga may ara na tagline nga pareho kamo sang hari sang Sardis. Sao nga muna ka manggaranon. No, so Sardis has been known to be a very prominent city. May mga account pagit nga gahambal nga posible sa ila naghalin ang paggamit sang gold coins kag silver coins. No, mag-imagine mo na this is a prominent city. Ang problema lang galing sa Sardis,
this was a complacent city, pabaya nga syudad. Kaduwa sila nasakop sa ilang nga kontra, kaya panumdum sila nga okay lang ta siguro ang army ta base makakaya lang. Kag ang natabo kaduwa gid in a row nga nasudlan sila sa kontra kag nasakop. So this is the background of the city of Sardis. No wonder makita ta nga ang mga Kristohanon, ang iglesia sa Sardis, sa mo may amuman na nga kondisyon nga pagkapabaya. Kaya makita ta karon later kung ano ang gusto nga point ni Jesus Christ i drag out. And Jesus Christ tried to present himself as, number one, this thing says, He who has the 7 spirits of God. Kung may isa pa siguro ka passage sa Revelation nga medyo budlay interpret, si Jesus nagambal sa iya kaugalingon, ako ne nga nagauyak sang 7 ka espiritu sang Ginoo. No? Di mo mangkot ka ano na siya ang 7 spirits of God, no? 7 ka espiritu. Ti do mabaka daw ka budlay na kay ti isa lang man ang espiritu, paano nga nag 7 spirits? Kung magbalik na sa Revelation chapter 1 verse 4, una na describe that along the throne before He was, He is, and is to come, and before Him was the 7th Spirit and Jesus Christ. So makita ta nga ang 7 spirits gin-introduce na sa chapter 1 kay ginpatupong sa Dios nga Amay kag sa Dios nga Anak. Kag kaklaro that when Jesus Christ talks about the 7th Spirit of God, He refers to the Holy Spirit. No? Bakit paano nga aging gamit 7? No? Kung maglantaw ta sa Revelation, ang 7 may significance nga perfection. Pero si John MacArthur kanami sa iyang commentary nga nagahambal that the 7 there does not refer to 7 in number but 7 in quality. Kaya kung magbalik ta, there's a passage in the book of Isaiah chapter 11 verse 1 and 2 nga nagahambal, there shall come forth a rod from the stem of David, and a branch shall grow out of his roots. Kag ining branch refers to Jesus Christ. Kag sa verse 2 nagahambal, the Spirit of the Lord shall rest upon him. The Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and fear of the Lord. Kaya kung isipon tanan nga mga ngalan, the Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom, the Spirit of understanding, the Spirit of counsel, the Spirit, the might, the Spirit of knowledge, and the Spirit of the fear of the Lord would refer to the 7-fold functions or ministry of the Holy Spirit. So si John MacArthur kahambal nga mas nami tani ang pag-translate sang word nga 7 would not be misinterpreted nga 7 in numbers but 7-fold in quality. So sang kahambal da si Jesus Christ, ako ang Ginoo nga nagauyat sang 7 ka espiritu sang Dios, nagahambal siya that this 7 would refer to 7 manifold ways the Spirit works in our lives. As Jesus Christ indwells or is indwelled by the Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom, understanding, counsel, might, knowledge, and fear of the Lord. Naging klaro pagid ni Jesus sa John chapter 7 verse 38 to 39, sa nagambal siya, he who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Kanami sa pagambal ni Jesus, kung gatuo kami sa akon, halin sa tagipusoon nyo, may tuburan na da sang kabuhi. Kag nag-refer ano ning tuburan sa kabuhi sa verse 39 gin-explain niya, but this is spoke concerning the Spirit whom those believing in Him would receive. For the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. So ang point ni Jesus, nagambalya, nagauyat ko sa Espiritu sa Ginoo. I have the Holy Spirit in me.
Kaya kung i-connecta sa John chapter 7, this Holy Spirit is the one that gives life. So the first characteristic na ginpakita na Jesus Christ, He has the life-giving Spirit of God. Kaganamik nga truth later on, kaya ang saway sa ilas ang Ginoo sa church ng Sardis, pamatsyag nyo buhi kamo, pero patay kamo. Kaya ginpakilala sa Ginoo sa iya, ako ang Ginoo nga nagauyat kag nagadala sang Espiritu nga naghatag sa kabuhi. So that's the first characteristic of Jesus Christ. The second one, nagamba siya 7 stars. And of course, ang 7 stars nag-refer sa 7 churches. Kaya kanami ning assurance kahalin sa sugod sa pagambal ni Jesus Christ sa Ephesus, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Thyatira. Gamba siya akong nagauyat sang kabuhi sang kada simbahanan, sang kada iglesia. Kag nag-refer sang sovereign kag in control nga Ginoo. He is sovereign and is in control. And the last characteristics I know. Now kung makita ta sa nagligad that this means the omniscient and all-knowing God. No? Kag isa ni sa ka-comfort kung may inubrahan ka nga mayo nga wala kabalo ang iban, kanami nga comfort nga ang balo ko sa Ginoo nga kabalo ko sa inubra mo. Kag hindi una malipatan. Pero kakalalukan man kung may inubra ta nga malain. Kaya kung ginatago ta kagutikan ta kabalo ko no kulbaan ka man dayon kay wala na gali na tago sa Ginoo. So God, Jesus Christ, presented Himself as the one who has the Holy Spirit that gives life, the one who is sovereign and in control, and the one who is all-knowing and omniscient. Kag may saway siya sa church ng Sardis. No? In fact, kung tulukon nyo, although may commendation sa punta, pero kung i-straighten up mo, isa ang Sardis sa simbahan na wala maayo nga ginambal ang Ginoo sa iya. Wala maayo nga ginambal. So, siguro isaman ka namin nga refleksyon nga ginabalik-balik di namon ninong Errol nga kung sulatan tatane isang Ginoo, no? May letter to Masaba. Kabay pagit nga may idayaw sa aton, hindi lang kay saway, no? Nahulunpan ba, sipla isa karol nga yalupad ang sulat niya sa aton, puro lang tanan saway, no? Pero ang correction sang Ginoo sa Church ng Sardis, I know your works. Kabalo ko sa inyo binatan, which would be a general term for I know your ministry. I know how you carry out your life. Kagang iya nga sawa, you have a name that you are alive, but you are dead. Kasubo, no? Ang balang kasang Ginoo. Oo, kabalo kong may ngalan ka mo, kag may reputasyon ka mo sa palibot, nga buhi ka mo, pero sa tutuon lang, sa mata ko patayin ka mo. So pwede gali, nga isa ka iglesia, ga-exist, ang isa ka iglesia, gapadayon sa iyang mga services, ang isa ka iglesia, pwede ara sa isa ka community, nga nagatipon man, kag may reputasyon, kag may ngalan, nga buhi, pero sa tubang sa Ginoo, patay. Kaya kung may isa ka siguro ka pinakakululbaan nga state sa isa ka church is when this church has this kind of characteristic. Feeling ta buhi ta, feeling ta sadya ta, feeling ta okay ta, pero based on the standards of God, we are dead. Kakakululbaan because the church sa sininga generation might have this characteristic. Si Paul nagsulat sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Kag very common nga passage sa aton about what will happen in the last day. Habalya, but know this, that in the last days, perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Imagine mo no, 2,000 years ago, yung sulat ni Apostle Paul,
Kaya kung ipasiyon, ta sa generation, ta subong, di ba daw katutuod eh? Baka lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Verse 3, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good. Verse 4, traitors, headstrong, haughty or proud, lovers of pleasure rather than lovers of God. Kag ang pinakakululbaan na ginhambal ni Apostle Paul is found in verse 5. Having a form of godliness, but denying its power. Daw ka Diyos nun lang siya. Kasi basa, ano ko na ako, pag nga Bible, dalaya. Daw may purma sang pagka-Diyos nun. Pero wala ka. Kagamuning kakululbaan nga state. Sa isa ka Kristohanon, o kung isa ka tao nga ga-profess, na Kristohanon siya, na kung tulungan mo sa gwa, ka formal man, ka okay man, katadlok man, pero formal lang. Kasi totoo lang, wala ka po sa pagka-Kristohanon siya. And this is the tragedy na kinakulbaan ta sa aton yung iglesia, sa aton yung mga young people, sa aton din nga mga Kristohanon sa sulod. Nga ba si feeling ta, okay ta, kay kung lang tawon ta sa gwa, di daw ka Christian lang na sa ila. Pero sa totoo lang, formal lang galitan. So why man ni Kristo Jesus actually sa mga religious leaders of this time, when Jesus Christ called them out and said, woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. Kapag mo ng kakululbaan, kaya sa gwa, daw ka okay lang. Kalakat ang Pharisee, daw hindi mo matandog, kay grabe, kabalaan, pero hambal siya isang Ginoo, daw pansun lang ka. Puti ka mo sa gwa, pero sa sulod, ara da ang kamatayon. Ara da ang lawas niya gadunod, kagulo. And this is a reminder for us as a church, in line with the experience of the Church of Sardis. May isa ka author nga nagambal, Sardis was a church of reputation without reality, a church of form without force. Sardis was like the fig tree which still has leaves, but which has no fruits. Kag may isa ka pastor nga naghambal, kay do katsakto man, in some respects, Sardis is most difficult church to dissect because we don't really know what was wrong there. Kaya nga wala takabulo kung anong sala. Kay purma lang siya. No, wala kung sagwa, mama ka okay lang siya. Do wala gid siya problema. Kaya mo nang pinakadako nga problema. Kay pamatsyag ta, okay lang ta. But we know the sin of Sardis, he is not living according to the will and the standard of the Lord. Amo na nga ang challenge ni Jesus sa ila, be watchful. May mga imperative na nga commands nga magambal ka, sundon mo gid subong kag hindi ka maguntat sa pagsunod sini. Kag ang una di, be watchful. Bantay ka. Sa iba nga translation, bugtaw ka. Kagkanami man nga ginambalan sa ginong inilisyanan, ubugtaw ka mo kay pamatsag nyo, okay ka mo pero hindi. Watch out. No? Kadawa strengthen that which remain that is ready to die. Kung may ara da bilin nga kabuhi, kabay pagit that you will nurture it and nourish it. Padayon ka mo sa pagsunod sina. Kay may hambal siya, for I have not found your works perfect before God. Ka-discouraging siguro or ka-regretful na mag-atubang ta sa Ginoo
Kamambal nga, Lord, ari akon nga mga hinimuan, Lord, sa akon nga Christian life. Kaya sabto, kasi Ginoo, dali lang. Kulang. I have not found your works perfect before God. Kagkasubo, sina nga ihambal sa aton, no? Imbes nga expect ka, well done, good and faithful servant, ang ihambal sa mo, wala ako nakita nga tsakto ang hinimuan mo sa Ginoo. Di anong tsakto nga hinimuan? Si James sa chapter 1, naghambal siya, anong kabuhi nga mabinungakon? Hambal niya, be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Verse 23, for if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in the mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. Mga nami nga pagplastar ni James, kung gusto mo mabalaan kung anong gusto sa Ginoo sa imo, basa ka sa Bible. Pamati ka sa pulong sa Ginoo. Pero kung mamati ka sa pulong sa Ginoo, bantay. Nga hindi ka lang mamati, kundi maghimo ka. Kaya sa verse 25 naghambal, kung kasigi kahimo sini, he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. So kung pamangkoton tang Ginoo, Lord, anong gusto mo gid? Sabton ta sa Ginoo. Lord, how can I make my work perfect before you? Sabton ka sa Ginoo. Tuon ka sa kulong ko, pamati ka, kag sunda ko. Di mo mangkot kapag paano, Lord, ano ang pinaka-praktikal nga paagi nga makambal kung aga kabuhi ko sa imong pulong? Si James sa verse 26 nagambal, if anyone among you thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceives his own heart, this one's religion is useless. So may isa sa ka-standard, bantayan tayo mo dila. Baka mo lang na. Okay, later on sa chapter 3 or chapter 2, nagamalada siya, kung anong gagawa sa imo dila, amo na ang state sa imo ang tagipusoon. So when James said, bantayan mo imo dila, gamba siya, actually, bantayan mo ang sulod sa imo tagipusoon. Kaya kung anong imo dila, amo nang unod sa imo tagipusoon. Kaya isa ka kululbaan, manumdom, ng unod gali sa akong tagipusoon, ang mga gaguluwa sa akong nga bakba. Kaya kung i-examine ko sa sining week, ano mga naguluwa sa bakba ako? Kambal ko ayhan nga amo na ang sulod sa akong tagipusoon. Kay verse 27, nagambal pag isa, wala labot nga bantayan mo imo dila, kay amo nang sulod sa imong tagipusoon. Verse 27, pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world. And James was just telling, live a life of love and holiness. E kung may isa pa ka-praktikal nga paagi nga mapakita mo nga Kristohanon ka, kung nagabulig kag nagapalangga ka sa iban, kag nagakabuhi ka nga putli sa sinya kalibutan. So James is providing us the standards of the Lord Jesus Christ. Kamusta na? Kita ayhan kung iplastar ta ng binuhatan ta sa Ginoo, makambal ayhan ang Ginoo sa ato. No, nakita ang kamo nga kompleto kamo. Kung base, we will still hear the same words just like the church in Sardis. Nagkulang kamo. Kaya para nga magkumpleto kamo, pamati sa pulong ko, sunda, kabuhi sa pagigugma, kabuhi sa pagkabalaan. Kaya nagambal siya sa verse Romans chapter 13 verse 8 as Paul summarizes it, for he who loves another has fulfilled the law. Kung gusto tang mangin kumpleto ang aton nga binuhatan, we live a life of love. Padayon da si Jesus sa paghambal, remember also therefore how you have received and heard, and this has something to do with the gospel,
Dumduma kung anong nabatunan mo sa una, hold fast, taguan na, kag paghinulsol. Kag si Jesus gahatag sa sininga tsansa sa iglesia, na kung pamatsyag niyo, buhi ka mo pero patay ka mo, balik ka mo kung paano ka mo nagsugod, kag hinulsol sa inyo. The warning is, kung hindi ka mo maghimo sini, I will come upon you as a thief. No? Although may mga cross-reference nga naghahambal nga ang ining nga thief has something to do with the rapture, pero generally maghambal ka, I will come upon you as a thief. This is an expression of judgment. Nga maabot ko nga kawatan, kag wala ka kabalo kung saan ako mag-abot, pero kung mag-abot ko, tapat kit ka mo. Kaya kung tulungan ta subong ang church sa Sardis, may isa ka archaeologist nga naghambal nga kung sa pito ni kuno ka mga syudad nga gin-mention sa Revelation, ang Sardis ang pinakawala kabuhi nga syudad subong. Kaya kasubok lang siguro panumdumon Laban-laban, this church did not repent, and as they did not repent, judgment came upon them. And the witness in Sardis was false. Amo man ang kasubok, kabay pagid nga, hindi ni mangin judgment man sa ato. Makambal ta nga lang, ang kabuhi ko daw hindi santo how. Binampalagas ang Ginoo hinulsol, bantaye. Kaya kung hindi ka magbantay, kung hindi ka maghinulsol, I will come like a thief in judgment. And the challenge, the commendation of Jesus Christ. You have a few names even in Sardis who have not defiled their garments. Nagkanami kay may bilin pangarentan sa sulod sa simbahan. Oo, patay, pero may mga pilada sa inyo nga wala nalabot sini. They shall walk with me in white, for they are worthy. Kung simbahaning Sardis, kapag pagin nga hindi ka madala sa patay, kundi madala ka di sa verse 4, nga few names even in Sardis who has not defiled their garments. Di kung examine ko akong kagalingon, diin ko na upod man kung gabasa ko sang sulat sa Sardis. Baka ba ko ayan nga ako ng few names? Or basta hindi. Kasi sa verse 5, he who overcomes shall be clothed in white garments. Kag ang word nga overcome, sa ato niya pag-review sa nagligat, sinong maka-overcome? Sa 1 John chapter 5 verse 5, he who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God. So when we talk about overcoming, we don't overcome by simply on our own selves, but rather nag-overcome ta sa pagtuo sa kay Kristo Jesus. Kag ang mga nagatuo sa kay Kristo Jesus, anong promise ang Ginoo sa ila? May tatlo: be clothed in white garments, will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. No? And this all refers to redemption. Kaluwasan. Makatubang ka sa Ginoo nga puti, picture sa atonement. Kag ang inada nga word, I will not blot out his name from the book of life. Ang Sardis, may ara na sila kuno listahan sang census. Kag makakas ka lang sa census kung napatay ka, kag kung nakahimo ka sang sala, nga hindi ka na mangin citizen sang Sardis. Kag given this picture, kung taga Sardis ka, kag pamati ka sang hambal ni Jesus Christ, I will not blot out your name from the book of life. Gahambal sang assurance nga padayon kagyapon nga citizen sang langit. Kag ang kasiguraduhan bala nga kung gakabuhi ka na ayon sa pulong sa Ginoo, makita ang ebidensya nga Kristohanon ka, isa na ka-assurance nga ayoo, yuwas ito yan. Ang kakululbaan na kisa kay Ario, kisa gawali kami sa mga patay. No?
gahambal nga inisa sang una nakatuon sa kay Kristo Jesus nga iya maluluwas ang young people sa. Pero pagka tapos sa to amo lang nagliko-liko iya kabuhi, nagdinungol sa kabuhi, wala nang matutom sa Ginoo. Kaya napatay. Kaya kung tulukon mo ang bunga sa iya Kristohanon nga pangabuhi, wala nagasanto sa tuod-tuod nga ebidensya nga makambal Kristohanon din siya. Kaya kisama nakakulubaan. Sabi nyo, kahaladlukan nga maghambal nga ay luwas ko kay may isa kation nga nagpray ko. Kag-amo to dason ang basiya sa akong kaluwasan. Kag-amo lang to. Because ang tuod-tuod nga isa ka Kristohanon nagapadayon sa pagpangita sang bunga nga tuod-tuod isa ka Kristo. Kag isa na siya ka-assurance nga kung Kristohanon ka manggid nga tuod-tuod, your name will not be blacked out in the book of life. Kag isa ka nami nga honor si Jesus gambal, I will confess His name before my Father and before His angels. Nang hindi mahuya ang Ginoo nga ihambal nga inisikuan bata ko na. Ari olang tawa nyo bata ko ni sa. Ay makita ang bunga sa pagkakristohanon siya. Kapag pagid nga amo niya ang ma-experience ta nga mapatay ta sa tubangan sa Ginoo si Jesus Christ mambal sa aton. Ara si Juan bata ko na Lord batuna na sa ang kakulubaan ara sa Matthew chapter 7 verse 21-23 nga nagambal, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Verse 22, many will say to me in that day, Lord, have we not prophesied in your name? Pwede galing yung gawali ka pa? Cast out demons in your name. Pwede galing nga pa cast out ka pa demons? And done many wonders in your name. Pero ang hambal sa ila sa Ginoo, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Kaya amuning pinakakulubaan nga state sa kabuhi. Nga abita para sa Sardis, buhi ka mo. Pero sa totoo na, patay ka. Kaya pwede nga may reputasyon ta to a point ka ning hambal da prophesied in your name. Pwede nga ari ka di sa church. Matindog mo na siya kagalida-lida ga share pa na siya gani. Daw ka okay man kay isog na sa iya may lang wala di ko ano. May wala di sa aton ambot kung kaagi na ka mo cast out demons. No, basi may ari di sa inyo. Ako gin kuan ko lang na gin pangamuyuan, pray over ko lang na kuan dason. Palagyo dason, no? Kaya ang tutuod gali nga assurance nga Kristohanon ka is when you do the will of your heavenly Father in heaven. Not a show off. But when you start to live a life following the will of the Father in heaven, not living in lawlessness, but following the will of the Father that is in heaven. Kaya kung mamangkot ka, anong din ang requirements sa Ginoo, I will like to end with these few passages sa Micah chapter 6, verse 6 to 8. Nagpamangkot na si Micah, with what shall I come before the Lord and bow myself before the high God? Shall I come before Him with burnt offerings, with calves a year old? Mapalapit ko sa Ginoo nga may offering. Verse 7, will the Lord be pleased with 1,000 of rams, 10,000 of rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? Kaya pamangkot si Micah, paano ko magpalapit sa Ginoo? Ano sakripisyo ko sa iya? Pila ka libo nga baka? Pila ka tunilada nga oil which we will use for offering?
Patson ko akon kaugalingon sa pag-alagad sa iya, gitsapat sa sang Ginoo sa verse 8. He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you. Kaya amo nang gina-require sa Ginoo sa aton. Do justly, love mercy, walk humbly with your God. Kabuhi ka nga matarong, kabuhi ka nga mapinalanggaon, kabuhi ka nga may kadlo sa Ginoo. This is what the Lord requires of us. Kaya kung ibalik tani sa New Testament, gin-reiterate ni Jesus Christ, and this is the life verse of Masaba Christian Church nga nagambal. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. This is the first commandment. And the second, love your neighbor as yourself. There is no other commandments greater than this. Kung may isa pa ka ebidensya nga buhi ka sa pagtuo, na hindi ka patay, kaya base may reputasyon ka lang ang Kristohanon, kaya may ngalan ko, mabuhi ko. Sa kaebidensya, baka hindi ko patay, nagapalangga o kay Jesus. Kaya sa sining nga pagpalangga, nagaawas-awas na nagapalangga ako sa iba. Kung bana ka, nagapalangga ka sa imong asawa, kasi imong kabataan. Kung asawa ka, nagapalangga ka sa imong bana, kasi imong kabataan. Kung Kristohanon ka, nagapalangga ka, imong kabuhi, isa ka kabuhi, nga nagasiga, kay nagadayo sa Ginoo. Kaya sa totoo lang, kakululbaan nga hambalan ka sa Ginoo, pamansag mo buhi ka, pero patay ka. And Jesus ends his letter. He wasn't here, I think here what the Spirit says to the churches. Kung makapamati ka, pamatiin eh. Kaya importante. How's my life right now? How's my love right now? Kung i-gauge ko ako ng Christian life, is it a Christian life that shows the fruits of my relationship with Jesus Christ? Is it a Christian life that is truly alive? Kibase, pero isang Sunday, isang balan ko, pamatsag mo buhi ka. Pamatsag mo purmada mo buhi ka. Pero sa totoo, patay ka. Because, as we end, I like to live with this conclusion. Authentic Christians are not judged by their looks, but by their love. Profess ka, Kristohanon ka, hindi lang purmada, hindi lang pakita, kundi kapadayon sa pag-ikot. Now, kabay-pagin nga, this will be a lesson for us as a church. Kamusta ta bilang simbahan? Can we say nga oo? Kung makakita da ang mga sagwa nga ari kami di gasulod sa Masaba Christian Church, makambal sila nga huubuhi na sila. Kaya kung makita ta sa Ginoo, kabay-pagin nga hindi lang reputasyon sa tao sagwa, kundi makambal gid ang Ginoo nga huo. Taga Masaba, buhi na sila. Kaya wala lang na sila gapurmada nga balaan. Kundi kakabuhi sila sa guma. Nga amo ang pinaka-importante nga bunga nga kita tutuon ng mga linuwasan. May we be reminded of these words of Jesus Christ for the Church of Sardis, which is for us as a church and individually as His children. Let's pray. Father, we thank you for your word. We pray, Lord, that you will keep this in our hearts. Ask for grace in Jesus' name. Amen.